Epektibong pangontra sa kulang at sa lahat ng uri ng bad intentions. Meron kang bagay na pwedeng ilagay sa tahanan mo para makontra ang mga bad intentions o kulang mula sa mga taong nakapaligid sa iyo at merong lihim na galit at inggit. Grabe kamalasan ang maidudulot nila dahil malakas ang enerhiya na magmumula sa kanila. Dahil po yan sa grabing inggit at galit nila sa iyo. Grabing kamalasan ang maidudulot nito para kang may bitbit na mabigat na bato sa buong buhay mo. Kaya't mahalaga ang paglalagay ng pure. Meron po tayong feng shui pure para dyan at meron tayong po pwedeng ilagay sa tahanan natin para po protektado ka sa lahat ng uri ng mga bad intentions na mula sa iba. At pag-uusapan na rin natin mamaya yung comment po ni ma'am tungkol po sa ang feng shui ay pwedeng magdulot ng kamalasan kung gugustuhin nila. So, ibig sabihin, ang feng shui po ay pwedeng magdulot ng swerte, pwede rin daw magdulot ng kamalasan kung gugustuhin nila. Mamaya po pag-uusapan po natin yan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Doorhead Rolo Amulet. Ito ay isang uri ng Scorpion Amulet, epektibo pangontra laban sa bad intentions o sa kulang. Ang pagkakaroon ng grabing kamalasan sa buhay, tuloy-tuloy na kagipitan, hindi po yan idinudulot ng kapalaran, kundi yan ay naidudulot ng mga taong mayroong lihim na inggit at galit. At sila ay nakapaligid sa inyo. Malakas po ang enerhiya na nagmumula sa kanila dahil galit at inggit ang pinagmumulan nito. Ang paglalagay ng amulet na ito sa inyong tahanan sa living room na kaharap papalabas ay nagdudulot po ng proteksyon at maibabalik nito ang mga good luck energies na para sa inyo. Kung kayo po ay madalas na nagtatravel, mayroong mataas na kompetisyon sa negosyo, o kayo ay nagninegosyo at kayo ay tabi-tabi, at pare-pareho ang tinitinda ninyo, mataas ang kompetisyon dyan sa ganyang negosyo, maglagay ka nito sa bag mo or sa bulsa mo. Malaki ang maitutulong nito para maakit mo ang mga good luck energies na para sa iyo. At para po makontra ang mga bad intentions na nagmumula sa iba. Sunod, pwede rin maglagay ng halaman sa bahay. Ang paglalagay po ng 21 stalks ng lucky bamboo sa living room ninyo or sa tahanan ninyo, maging sa dining table ninyo, ay epektibong pangontra rin. Powerful stalks po ang 21 pieces ng lucky bamboo. Marami ang gumagamit nito, ngunit ang ilan hindi nila alam na dapat kumpletuhin mo ang 21 stalks nito para magkaroon ng powerful protection o powerful energies ang lucky bamboo ninyo. Ngunit po, ang lahat ng mga stalks o anumang bilang ng stalks ay nagbibigay din ng swerte. Ngunit, para naman makontra nito ang lahat ng bad intentions o lahat ng uri ng negative energies, dapat po siya ay 21 pieces at hindi lamang bad intentions ang kukontrahin yan, umaakit yan ng swerte. Sunod, Boston Fern o anumang uri ng fern variety. Anumang uri ng fern na meron ka, mahalaga po yan sa tahanan. Ang lahat ng uri ng bad intentions o mga malas na enerhiya mula sa iba ay kayang baguhin ng fern. Pinapakalma nito ang mga malas na enerhiya at nagiging positive energies ito o nagiging good luck energies ito bago pumasok sa tahanan ninyo.
Mahalaga po na bawat tahanan o ang mga garden ninyo, lagyan ninyo yan ng fern. Ano bang uri ng variety ng fern na meron ka? Nagdudulot po yan ng swerte at protection. Kaya't mahalaga sila sa tahanan. Dahil maaari ka nilang matulungan para hindi ka malasin buhat doon sa mga tao na may lihim na galit sa inyo. At para naman po sa comment ni ma'am, ayon sa kanya, ang kung shui na yan, pwede kang bigyan ng kamalasan. Sila rin ang may gawa. Ganito raw ang nangyari sa kanya, paano ba ito mapuputol? Totoo po ang comment ni ma'am na pwede ka talagang malasin kung mali ang pagkakagawa o ang paglalagay ninyo o ang pagkakalagay ng taong tinawag ninyo, ikaw po ang makakakuha ng mga malas na enerhiya. Ngayon, paano ba ito mapuputol, ma'am? Pwede kang maglagay ng mga wealth deity sa tahanan mo para mabago yung enerhiya sa loob ng tahanan mo. Pwede kang maglagay ng laughing Buddha. Ilalagay mo sa living room. Pwede kang maglagay ng General Quan Kung. Si General Quan Kung po ang magkukontrol laban sa mga mapanakit na enerhiya na nasa loob ng tahanan mo. So, maaaring natatamaan ito ang wealth energies mo, kaya inilalagay natin si General Quan Kung nakaharap sa front door mo. At cleansing, ma'am. Ang sahig ay pupunasan po ng tubig na may asin every 15 days. Hanggang sa maalis kung ano man yung negative energies na nararamdaman mo dyan o kung ano man yung kamalasan na naidulot sa'yo. Every 15 days, pupunasan mo yung floor mo ng may konting asin. At mag-iinsenso ka po. Para po yun sa wealth energies. Pwede po magsindi ng insenso, pwedeng araw-araw or every other day. Para po ma-attract mo yung good luck energies sa loob ng tahanan mo. At paglalagay po ng evil eye sa front door ay mahalaga rin. Lalo na kung kagaya ng sinabi mo na nagkaroon ng kamalasan. So maglagay ka ng evil eye sa pinto para matigil yung tuloy-tuloy na pagpasok ng mga enerhiya na naakit dahil doon sa naidulot na sinabi mo na nangyari sa iyo, may nangyaring kamalasan sa iyo buhat ng inilagay ng kung sino man tao gumawa yan sa iyo. Kaya nga po, dito sa vlog ko, pinag-uusapan natin maigi ang mga bagay-bagay para kayo mismo alam ninyo kung paano gagamitin para hindi magdulot ng grabing kamalasan para sa inyo. At para po sa comment ni ma'am na yung sahig ng banyo niya ay mas mataas kaysa sa sahig nila. Hindi raw po ba maganda yon, ma'am? Pwede mong lagyan ng cure yan kasi po nangangahulugan po ng water is flowing away to the rest of the house. Yung ganyang setup. So, para mapanatili mo yung water energies dyan sa area na yan, maglagay ka po ng plants dyan sa labas ng banyo mo. At maglagay ka rin ng basahan. Maglagay ka ng rag dyan sa labas ng pintuan ng banyo mo to control the water energies para hindi siya lumabas palayo sa inyo. Kasi pwedeng magdulot yan ng emotional at financial losses. So, maaaring hindi mo ramdam yan ngayon, pero mararamdaman din yan. Kasi kapag tuloy-tuloy siya na ganyan, makikita mo rin ang epekto niyan. So, bago pa mangyari yun, kung hindi mo pa nararamdaman yung effects niyan, maglagay ka lang ng plants sa labas, indoor plants po sa labas, sa may pinto, pwede rin ang rug para makontrol yung water energies, hindi siya lalabas. Hindi siya flowing away sa tahanan. So, pwede rin maglagay ng Emperor's Coin sa may pinto. Pwede rin lagyan ng kortina. Pero, mahalaga po ang pagkakaroon ng plants kasi kayang i-control ng halaman ang tubig at kaya nito panghawakan. So, pumili ka po ng indoor plants at okay na yan. At para po sa comment ni ma'am, malas ba ang magbigay ng asin sa kanyang kantin? Hindi po. Hindi totally malas kung ang hanap buhay mo ay kantin. Ngayon, para maiwasan po na anumang uri ng negative energies na pwedeng mag-arise
dahil sa madalas na paghingi ng asin or madalas na may humingi ng asin kasi kainan naman talaga yan. Ito po ang gawin mo. Kumuha ka ng lalagyan na may takip. Maglagay ka ng asin, punuin mo po. Punong-puno, walang space. Puno ma'am, hanggang sa umabot sa takip. At yan ay ilagay mo sa kusina mo kung saan ka nagluluto. Hindi mo gagalawin yan. Diyan lang yan. Hindi mo babawasan yan. Diyan lang yan. Hindi mo natatanggalin. Kaya nga po may takip yan para kahit matagal siya dyan, hindi siya masisira. Hindi siya magkakaroon ng dumi at hindi siya mababasa ng tubig. Para kahit magbigay ka ng asin sa mga kumakain mo, hindi ka magkakaroon ng anumang uri ng negative energies kasi may asin ka na nakasecure sa loob. So, yun lang po ang cure na gawin mo para kahit magbigay ka ng asin sa kanila, hindi ka magkakaroon ng anumang uri ng negative energies. At yun ang comment po ng watching. Maraming salamat po sa panonood po. At para naman po sa comment ni ma'am, ang lababo daw niya kaharap CR. Ang gitna ay kainan nila at rep. Okay lang po ba? Ma'am, pwede pa rin naman po yung ganyang setup. Lagyan mo lang ng kurtina yung CR. So, pumili ka po ng green o yung may mga design ng flowers at plants na kurtina o kung wala kang makitang ganun, green ang piliin mo. Yun ang isabit mo sa pintuan ng CR mo at pwede rin maglagay ng Emperor's Coin doon. At dyan naman sa lababo mo, pwede kang maglagay ng small plants at okay na yan. Pwede na po kayo dyan. Hindi yan magdudulot ng negative energies. Basta po, lagyan mo ng harang yung pintuan ng CR mo. At small plants dyan sa lababo. At parang po sa comment ni ma'am tungkol sa business, ayon sa kanya, okay naman ang katransaksyon, okay naman ang kadil, pero ang tagal dumating ng komisyon. Maliit man o malaki ang pera. At tingin daw niya merong mali. Ano ang dapat na cure? Isa po yan sa mga naidudulot ng taon. So, meron tayong lost star sa north area. Kaya nagkakaroon ng pagbagal pagdating sa pagkita ng pera. Or okay na ang lahat. Kinita na natin yan, pero matagal natin matanggap. Kailangan tingnan ang north area. Tingnan mo po kung ano ang nakalagay dyan. Alisin ang fire color sa north. Lagyan ng water elements. Pwede ang totoong tubig. Bawal ang aquarium. Bawal ang fountain. Bawal po ang moving water sa north area. Pwede ang yin water, yung tubig na hindi gumagalaw. Pwede yon. Pwede namang cortina. Or blue colors po. Pwede. Pwede rin ang black obsidian na crystal kung meron ka. So, kung wala ka, tubig. Pwede. Pwede rin po ang salt water cure. Yung asin na may tubig, pwedeng ilagay yan sa north area. At sa south area po, tingnan mo po yung south area mo. Baka mamaya afflicted, baka mamaya may tubig dyan, or baka mamaya po may mga nakatambak na mga bagay sa south area mo na nagpapahina sa area. So, ang south area po may kinalaman sa fame at reputation natin, yung good name natin, yan ang may kinalaman. At tingnan din natin, sino ba ang nakikipagtransact? Lalaki ba siya? Kung lalaki siya, dapat lagyan po ang northwest area ng fire colors. Pwede dyan ang candles, kahit hindi sindihan. Lahat po ng uri ng fire colors na pwede ang kung may throw pillow ka, kung may upuan ka dyan, lagyan mo ng throw pillow na red, pwede ang cortina na red. Any fire colors na decoration pwede sa northwest area. Kung lalaki yung nakikipagtransaksyon or lalaki yung may hawak sa business, siya yung umaharap sa business. Siya po, maglalagay siya sa northwest ng fire colors. Pero itong mga area po na nabanggit ko, ilan lamang ito sa dapat na tinitingnan, lalo na kung ganito na may kinita ka na, may komisyon ka na, ang tagal makakuha. So, titingnan mo pong maigi yan para mas mapabilis kasi kasama talaga ngayong taon. Yung nagkakaroon tayo ng pagbagal. So, wala masyadong growth energies dahil po sa mga missing na elements ngayong taon. Missing po ang earth elements at metal elements ngayong taon. Sobra-sobra ang tubig at sobra-sobra din ang wood. Kaya
pinag-iingatan ko ang bawat galaw. Kasi kung minsan, mabilis magbago ang energies. Kausap mo na siya ngayon, pumayag na siya, bukas nagbago na isip niya. So, ganun, kasama yan sa taon. May mga ganung senaryo talaga ngayong taon, pero ilang buwan na lang naman matatapos na ito. So, yun ang mga pwedeng cure na pwede mong gawin. At sa lahat po ng nagko-comments, ng nanood, maraming salamat po sa inyo sa panonood po ninyo. Sa mga bago pong nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Palagi po natin tatandaan. Kaya ko po pinapaliwanag, mahaba ang talakayan natin. Hindi po para pahabain ko yung oras ko dito sa channel ko. Kasi po, kaya ko siya tinatalakay ng maigi para maintindihan po na bawat maling galaw, merong tao na maaapektuhan ng mga malas na enerhiya dahil lamang sa maling paggalaw. Kaya po, sana po maunawaan ng iba na nakakakita sa channel ko bakit mabagal, bakit dahan-dahan, at kung minsan paulit-ulit kasi po para po maunawaan kasi mabigat ang naidudulot na kamalasan kapag minalas ka na talaga dahil sa maling paglalagay. At hindi natin ganun kadaling marireverse yan. Kinakailangan natin ibalik yung mga enerhiya or kailangan natin tawagin, i-attract ang mga energies ulit na lumayo sa tahanan mo. At kailangan nating alisin ang lahat ng mga negative energies. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood na kahit mahaba yung video ko nanonood, maraming salamat po. Hindi ko po yan pinapahaba para humaba yung oras ko dito. Hindi po mga madam, mga sir. Ayaw na ayaw ko na nasasayang ang oras ko. Ganon din kayo, for sure yan. Kasi mahalaga ang bawat oras natin. Marami tayong ginagawa at mas maiging ilaan natin yung mga oras natin sa mga bagay na makakatulong para sa atin. Maraming salamat po sa panonood.